Kahit anong gawin niya, hindi siya makakuha ng litrato. Sira na ba ito? Normal lang ang lahat hanggang sa aksidenteng naitutok ni Joanne ang kakaibang simbolo sa pader sa view ng cellphone. May nangyaring kakaiba. Sunod-sunod na tumunog ang cellphone. Ting, 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 na para bang may nakumpirma ito. Bigla ring nagbago ang screen nito. Nagpapakita na may automatikong di na download sa cellphone. Hawak ang cellphone. Parang may naalala si Joanne. Ngunit hindi pa siya sigurado. Hindi niya inaasahan. Tama ang kutob niya ngayon. Talagang ginawa nitong isang game dungeon ang lugar na ito sa loob ng mahiwagang cellphone. Dahil wala naman siyang ginagawa, kinagat ni Joanne ang daliri para dumyugo at ginamit ito para mag-login sa laro. Naglalakad ang maliit na Joanne sa daan at hindi maiwasang mapahanga. Talagang naging laro na pala ito. Matapos maglakad sa loob ng tarangkahan ng ilang sandali, sa wakas ay nakakita na si Joanne ng unang dimensional creature. Hindi niya inaasahan. Isa pala itong skeleton soldier. Pagkakita nito sa taong pumasok sa teritoryo niya, hindi na ito nagsalita pa at agad sumugod para atakihin ang maliit na Joanne. Kahit unang beses pa lang silang nagkaharap, base sa laban kanina, naintindihan ni Joanne na hindi naman gaanong kalakasan ang bilis at lakas nito. Malinaw na mas madali itong kalaban kaysa sa mga langgam kanina. Kaya ipinwersa ng binatilyo ang braso at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Binugbog na nga ako ng mga malalaking itim na langgam na iyon. Hindi ko pa ba matatalo ang isang mahinang halimaw na tulad mo? At kaya, mabangis na sinuntok ni Joanne ang katawan nito. Pagkatapos ng isang suntok, ang kalansay ay nagkawatak-watak. Swerte talaga siya ngayon dahil nakakuha ang binatilyo ng isang asul na kristal. Hindi makapaniwala na sa unang beses pa lang. Nakakuha na siya ng isang skill crystal. Ito na siguro ang pagpansin sa kanya ng Diyos ng swerte. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang inabsorb ang kristal. Isang bughaw na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Joanne. Ngunit ang nakakagulat ngayon, hindi ito masakit tulad ng pag-absorb niya ng Vigorous Divine Fist noon. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang primordial energy skill ng Skeleton Soldier ay Skeleton Palm. Isa itong mababang antas na skill. Maliit ang pinsala pero kaunti lang din ang nauubos na primordial energy. Hayaan na, kapag nakapasok na siya ng mas malalim, saka na niya susubukan ang lakas nito. Sa ngayon, ipinatawag ng binatilyo ang kanyang alagang langgam. Umakyat dito, at sumakay. Mukha tuloy siyang astig na ewan. Isang tao at isang langgam ang mabilis na tumakbo sa daan na parang nagkakarera sa Grand Prix. Habang papasok siya ng mas malalim, dumami rin ang mga skeleton soldiers na nakakaharap ni Joanne. Ngunit karamihan sa kanila ay madali niyang natatalo habang sumusugod. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Dumilim na naman ang mukha ng loko. Napagtanto ni Joanne na sa buong paglalakbay niya, maliban sa kristal na nakuha niya sa unang kalaban, wala na siyang ibang nakuha kundi hangin. Habang lumilipad ang isip, may nagpagulat sa kanya, na curious siya. Ano yung nasa harapan? Pala, dahil sa dami ng napatay niyang mga tauhan ng iba. Ang Big Boss na nila ang dumating para maningil. Isa itong skeleton boss na nakasakay sa kabayong pandigma. May hawak na sibat. Ang buong katawan nito ay nababalot ng asul na apoy. Mapagmahal na tumingin ito kay Joanne. Biglang nagbago ang tingin nito. Naging matalim. May nakakatakot na liwanag. At ang buong katawan nito ay nag-apoy na parang nasobrahan sa pampaganya. Mabilis itong sumugod kay Joanne. Sa isang iglap lang, nasa harapan na niya ito. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ito. Karapat-dapat ngang Big Boss ng mga iyon. Talagang ibang klase ang lakas. Hindi pa siya nakakasabi ng, ay. Siya at ang langgam niya ay tinuhog na ng sibat. Naging barbecue. Isang buhay. Patay. Hawak ang cellphone at binabasa ang salitang, game over. Tulala pa rin ang binatilyo. Hindi maintindihan kung bakit ang bilis niyang napatay. Itinago niya ang cellphone at tumingin sa tarangkahan. Ulong. Sobrang lakas ng kalaban ngayon. Sana sa combat assessment sa loob ng Ancient City. Hindi ko siya makaharap. Biglang may narinig siyang ingay sa likod niya kaya napalingon siya para tingnan kung ano iyon. Hindi niya inaasahan. Ang babaeng demonyo na si Anjing pala iyon. Sino ang mag-aakala na nasa likod na pala niya ito kanina pa? Mukhang hindi pala kaibigan ng itsura nito. Walang sabi-sabi. Sumuntok na naman ang babaeng demonyo sa mukha ni Joanne. Napalunok na lang ang binatilyo. Paano niya lalabanan ito? Legendary level ito. Samantalang siya ay mortal pa lang. Akala niya, bagbog sarado na naman siya ngayon. Ngunit hindi. Bigla itong tumigil at sinabing pinabibigay daw ito ng tatay ni Joanne. Hindi niya inaasahan. Isa pala itong USB. Ang ugali nito ay tulad pa rin ng dati. Sayang lang ang pagod ni Tio Feng, tatay ni Joanne.
Ang taong kusang nalugmok, kahit gaano kaganda ang ibigay. Masasayang lang. Pagkatapos ay mayabang na tumalikod at umalis. Bago pa umalis, nag-iwan pa ng matigas na salita. Nagbabala kay Joanne na hinding-hindi niya dapat sabihin na kabilang siya sa pamilyaan. Dahil ang pamilyaan ay walang miyembrong walang kwenta at mahina tulad niya. Nakakainis talaga. Kailan pa siya naging miyembro ng pamilyaan? At saka, wala naman siyang balak maging miyembro ng pamilyaan. Bigla na lang dumating ang kapatid na babae para bugbugin siya. Ang kapatid na lalaki naman, dumating para pahirapan siya. Samantalang siya ang biktima, masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging malas. Sino ba namang nagsabi sa tatay niya na maging pabigat? Habang tulala, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Si Lizuan pala iyon. Dumarating si Jilly kasama ang dalawang alalay niya. Talagang anak mayaman. Pupunta sa combat assessment pero may mga alalay na. At ang porma ay parang magbabakasyon. Agad na inakbayan ni Lizuan si Joanne. Tinanggap ko na ang pakiusap ng guro. Kaya sa pagkakataong ito, chill ka lang, Joanne. Sumunod ka lang sa akin. Ang pagkuha ng puntos, ipaubaya mo na sa kanila. Ano pa nga ba? Nang marinig ang libreng panalo, tuwang-tuwa si Joanne. Halos maglaway na. Kung ganoon, mas mabuti. Hindi niya kailangang mapagod. Kumpiyansang sinabi rin ng dalawang alalay. Ipaubaya niyo na sa amin ang lahat. Sa maliit na lugar na tulad ng Guide City. Walang gaanong henyo. Kahit ako lang. Sapat na para tulungan si Kuya Zuan na makuha ang #1. Ang isa naman ay hindi nagpahuli. Tinapak ang dibdib at sinabing, tiyak na ibibigay ko ang lahat. Hinding-hindi ako magkakamali. Si Joanne na nasa gilid ay napansin din ang sitwasyon. Naramdaman niyang binabalewala siya. Hindi man lang ipinakilala. Talagang gamit lang siya na tao. Isang bantay ang kumuha ng radyo at nag-anunsyo na malapit na ang oras. Hinihiling sa lahat na magtipon sa itinalagang lugar. Si Fang Ruoxi at ang kanyang mga kasama ay naglakad na rin papunta sa lugar ng pagtitipon. Habang mabilis na naglalakad papunta roon, aksidente niyang nadaanan si Joanne. Walang sinabi si Joanne kundi nag-thumbs up lang. Na nangangahulugang good luck, sana makakuha ka ng mataas na score. Ngumiti rin si Fang Ruoxi bilang tugon. Sana makakuha ka rin ng magandang resulta. Go, Joanne. Dumating na ang oras. At ang tarangkahan papasok sa dimensional zone ay binuksan na. Sa loob ay isang umiikot na vortex ng enerhiya na malakas na nagva-vibrate. Agad tumayo ang tagapamahala at inanunsyo ang nilalaman ng exam ngayon, ang puntos ay base sa bilang ng mga kurna ng skeleton soldier na mapapatay ninyo. Ang final ranking ay base sa kabuoang bilang ng mga kurna. Pagkatapos noon, lahat ay excited na nagsipasukan sa loob para pumatay ng mga halimaw at kumuha ng mga kurna. Kapasok pa lang nila, agad nilang nakita ang mga skeleton soldiers. Ito pala ang itsura nila sa totoong buhay. Hindi kasing cute ng nasa laro ni Joanne. Gayunpaman, hindi natakot ang mga estudyante. Bagkus ay lalo pang nasabik na sumugod sa kanila. Agad, ang lakas ng mga skeleton na ito ay medyo mahina. Kaya karamihan sa mga estudyante ay kayang talunin sila. Oras lang ang kalaban, lalo na para sa dalawang bayarang tauhan ni Lizuan. Ang pagharap sa mga ito ay napakagaling. Nang makitang isa-isang natutumba ang mga skeleton soldiers, si Joanne ay relax lang na nanunood. Mukhang hindi niya kailangang mag-alala. Nakahinga siya ng maluwag. Mas mabuti kung ganoon. Mas marami akong oras para maglaro. Naisip niya, gagawin niya agad. Kinuha ni Joanne ang cellphone at naglaro na parang wala lang. Nakita ni Lizuan na sa ganitong oras, naglalaro pa rin ng cellphone si Joanne. Talagang wala siyang masabi. Nanlaki ang mga mata ni Joanne dahil may bago siyang natuklasan, ang tanawin dito ay eksaktong katulad ng nasa laro. Hindi lang ang tarangkahan, kundi ang buong istruktura ay pareho. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya, hindi kaya ang setting ng laro ay kinuha ng buo mula sa totoong buhay. Kung ganoon, ang nakakatakot na Skeleton Knight na iyon ay nasa kung saan din ngayon. Ngunit buti na lang, base sa mapa sa laro kanina, malayo pa iyon mula rito. Basta hindi sila umalis sa exam area na ito. Hindi nila makakaharap iyon. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Biglang napasigaw ng malakas ang binatilyo dahil ang grupo ay nagbabalak na pumasok pa ng mas malalim. Nang makitang ganito kitakot si Joanne, tiningnan siya ng tatlo na parang baliw. Ang mga skeleton soldier ay nabawasan na ng marami. At saka, mabagal ang respawn rate ng mga halimaw. Iminungkahi ng lalaking blonde, kung gusto nating makakuha ng mataas na puntos, dapat pumasok tayo ng mas malalim. Alam ni Joanne na may nakakatakot na naghihintay sa kanila kung papasok pa sila ng mas malalim. Kaya mabuti ang loob niyang nagbabala. Kung papasok pa tayo ng mas malalim, baka mapahamak tayo.
Nagalit ang lalaking blonde. Kung takot ka, Joanne, pwede kang maiwan dito mag-isa. Kung gusto nating masigurado ang top 1, kailangan nating pumasok ng mas malalim para makapatay ng mas maraming halimaw. Sumang-ayon din ang isa pa, Jiang Hao. Mayroon daw silang mapa ng kalapit na lugar. Basta hindi sila papasok ng sobrang lalim. Walang mangyayari. Nang makitang medyo makatwiran ang anal ISIS ng dalawa, pumayag na si Li Zuan na pumasok pa ng mas malalim. Tara na, Joanne. Kahit may mangyaring hindi inaasahan. Nandito naman silang dalawa. Hindi kailangang mag-alala. Talagang napakahirap ng sitwasyon. Hindi niya pwedeng sabihin na alam niya na may halimaw na naghihintay sa kanila sa unahan para patayin sila. Kaya sumunod na lang siya sa kanila papasok ng mas malalim. Kung makaharap man namin, at least pwede kong iligtas si Li Zuan para makatakas. At kaya, ang apat ay mabilis na sumugod pa una. Ang mga halimaw na humaharang sa daan ay malas lang. Agad silang sinipapatay ng lalaking blonde. Ang nakaitim na sombrero, Jiang Hao, ay hindi rin nagpahuli. Isang suntok na parang kulog ang pinakawalan, na dumurog sa dibdib ng halimaw, na ikinamatay nito ng tuluyan. Kung sino ang lumalaban, lumaban. Kung anong ginagawa, gawin. Si Joanne ay relax lang na naglalakad sa likuran. Hawak ang cellphone, tutok sa paglalaro, gayunpaman. Iba sa relax na anyo niya sa labas. Sa loob ng laro, bagbog sarado siya. Sobrang laki ng agwat ng lakas. Kahit ilang beses siyang sumubok, kapag nakaharap niya ang boss, nagiging barbecue siya at game over. Hindi na mabilang kung ilang beses nang lumitaw ang salitang game over. Para siyang inaasar nito. Dumilim ang mukha ni Joanne. Lahat ay hindi gumagana. Kahit umiwas sa gilid o tumalon, madali pa ring natatalo ng atake ng boss sa isang iglap. Ang lakas nito ay mas matindi pa kaysa sa silver wing flying ant. Ngunit hindi rin naman walang natutunan si Joanne. Malinaw niyang napansin na hindi nito pinapanatili ang mataas na bilis sa buong oras. Tanging kapag aatake lang ito biglang bumibilis. Tiyak na isa itong pesteng primordial energy skill. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay kaming lahat. Habang nagpapatay ng mga halimaw ang dalawa niyang kasama, may nakuha rin naman sila. Habang pinapatay ang isang kalansay, may nalaglag na isang pulang kristal. Agad itong kinuha ng lalaking blonde at ibinigay kay Li Zuan. Nang makatanggap ng magandang bagay, masayang pinuri ni Li Zuan ang lahat. Magaling. Dahil subok ng subok pero hindi pa rin makahanap ng paraan para harapin ang boss. Iminungkahi ni Joanne, marami na tayong puntos. Li Zuan, bumalik na kaya tayo? Ngunit bago pa makapagdesisyon si Li Zuan, nagalit na sumigaw ang lalaking blonde. Maaga pa, nagmamadali ka ba? Hindi naman ikaw ang lumalaban. Sumang-ayon din ang nakaitim na sombrero. Patay pa tayo ng kaunti para masigurado ang panalo. Kinuha ni Li Zuan ang cellphone. Binasa ang gabay. Nakita niyang walang report na may natagpo ang legendary level dimensional creature sa malapit. Kaya okay lang na sumulong pa. Nang makitang balak ni Li Zuan na sumulong pa, hindi na nakatiis si Joanne. Hinawakan niya ang kamay ni Li Zuan. Tumigil ka. Nagsinungaling siya. Mayroon akong sixth sense. Nagsalita ng kung ano-ano ang binatilyong ito. Mula bata pa ako, may sixth sense na ako. Bago ko makaharap ang panganib. Hindi ako mapakali. At laging tama ito. Ang pinakamahalaga, sobrang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Nang marinig ang nakakatawang kwentong ito, hindi naniwala ang lalaking blonde. Napasinghot ng mapanghamak. Tinuro niya si Joanne. Malaking pabor na nga na isinama ka ni Kuya Zuan. Kung matatalo ang team dahil sa iyo. Kaya mo bang panagutan iyon? Ha? Seryosong sumagot si Joanne. Sa maliit na lugar tulad ng Guide City, karaniwan ay walang estudyanteng maglalakas loob na lumabas sa itinakdang lugar. At saka, nakakuha na tayo ng ganito kataas na puntos. Basta ipagpatuloy lang natin ang pagpatay ng mga kalansay sa loob ng lugar. Mapapanatili natin ang lamang. Hindi natin kailangang sumugal sa lugar na hindi natin alam. Nang makitang porsigido si Joanne at may punto naman ang sinabi niya. Nagdalawang isip si Li Zuan. Akma na siyang papayag na bumalik nang biglang may nangyaring kakaiba. Isang berdeng patalim ang hindi alam kung saan nanggaling. Lumipad ng sobrang bilis. Sa isang saglit ng kawalan ng pag-iingat, si Li Zuan ay nasaksak nito sa tiyan. Ang pinaka hindi inaasahan. Ang umatake ay kasamahan pa niya. Siya ang lalaking nakaitim na sombrero na inarkila ni Li Zuan. Ang lalaking blonde ay medyo tulala. Nang makita niyang nagtraidor ito, hindi siya nag-react kundi sumigaw lang ng pangalan nito. Jiang Hao. Siguro akala niya, kapag sinigaw niya ng malakas ang pangalan nito, bigla na lang itong babagsak at mamamatay. Dahil sa sobrang tanga, siya rin ay tinaga nito ng isang beses. Hindi malaman kung buhay pa o patay na. Nakatayo si Jiang Hao.
Tinitingnan ng talunang nasa paanan niya na may binubulong. Hindi marinig, pero hula ng admin ay tinatanong niya. Ano bang kinain mo at ang tanga mo? Hindi inaasahan. Kahit malubha ang tama at tinraidor. Nakatayo pa rin si Lizuan. At saka, ang sugat na kasing laki ng black hole ay mabilis na nagsara sa bilis na nakikita ng mata. Ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati. Tinanong ni Lizuan si Jiang Hao. Pinadala ka ba rito ng kuya ko? Nagulat din ang traidor na si Jiang Hao. Nakilala niya ito ang innate invincible divine art. Hindi niya inaasahan na ang isang playboy na tulad ni Lizuan ay kayang magsanay ng ganitong primordial energy art. Iba sa primordial energy skills at dimensional crystals na nasa mga dimensional creatures. Ang primordial energy arts ng mga tao ay binuo mula sa sariling karanasan at mga tiyak na paraan ng pagsasanay. Kaya naman, ang iba't ibang primordial energy arts ay nagtatakda ng iba't ibang limitasyon sa pagsasanay. At ang innate invincible divine art ay isang mataas na uri ng primordial energy art. Isa sa mga sining na lumampas na sa antas ng mortal at legendary. Kapag naabot ng isang tao ang sukdulan nito, maaari siyang umakyat sa epic level. Bihira ito. Ang nakakagulat lang, narinig ni Jowen na ang nagsasanay ng innate invincible divine art ay kailangang manatiling birhen. Kapag nawala ang pagkabirhen, sayang lahat. Talagang kahit si Jowen ay ayaw itong sanayin. Parang Quanzhen sect lang sa nobela ni Jin Yong. Ngunit ang dapat handgun. Ang babaerong tulad ni Lizuan, birhen pa pala. Ang tandang blonde na si Xiao Cheng ay hindi pa patay. Talagang matibay pa sa linta. Pagkatayo niya, minura niya si Jiang Hao. Traidor kang Jiang Hao. Hindi ko akalain na tutulungan mo si Li Mobile laban kay Kuya Zuan. Iwinasiwas ni Jiang Hao ang espada sa harap niya at walang pakialam na sinabi. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang tigre sa isang bundok. Ito lang ang pagpipilian ko. Ngayon, galit na talaga si Li Zuan. Wala naman siyang balak na agawin ang kapangyarihan mula sa kuya niya. Pero hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan nito ng daan para mabuhay. Si Jiang Hao na nasa harap ay ngumisi ng malamig. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagpapanggap lang na baboy. Hindi ka talaga naging baboy. Pagkasabi nito, humataw siya ng isang mabilis na atake papunta kay Lizuan. Akala niya mahihirapan ng sugatang si Lizuan sa ataking ito. Ngunit hindi, nakita lang na tumagilid si Lizuan. At parang walang kahirap-hirap na naiwasan ang atake. Lumipad ito sa malayo at tumama sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog. Kahit nakita ni Lizuan na nakaiwas siya roon, hindi sila natuwa kundi lalo pang natakot. Napagtanto nila na si Jiang Hao ay may hawak palang isang tyrant behemoth. Nang makita ang mabangis na anyo ng halimaw, nahulaan nilang hindi biro ang lakas nito. Nagalit ang lalaking blonde. Hindi makapaniwala, mortal level lang tayo. Paano siya nagkaroon ng legendary level na creature? Kabaligtaran ng pagkataranta ng dalawa nang makita ang legendary creature. Si Lizuan ay hindi mukhang nag-aalala. Kalmado niyang sinabi, walang katakataka, basta may isang legendary level na handang magbayad ng malaking halaga. Pwedeng ilipat ang itlog ng dimensional creature sa iba. Kasabay nito, naglabas din si Lizuan ng isang gintong itlog. Si Jiang Hao, hawak ang patalim, ay lumapit kay Lizuan. Ang talino mo, Lizuan. Mukhang tama nga ang sinabi ng kuya mo. Pero ang mga matatalinong tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Mabilis siyang sumugod. Hawak ang patalim. Pababa ang hataw. Kailangan niyang mapatay si Lizuan. Ngunit isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Ang taong inakala niyang isang walang kwentang mayamang playboy na walang lakas kaya kinailangan pa siyang kunin bilang bodyguard, ay nagawang saluhin ang talam ng kanyang patalim gamit ang kamay lamang. Nasira nito ang kanyang paunang pagtingin, na nagpatakot sa kanya ng husto. Hindi niya talaga maintindihan kung anong nangyayari. Hindi pa roon natapos. Biglang nagbago ang braso ni Lizuan. Tinubuan ito ng mga kaliskis na bomb alot sa buong braso. Sobrang tigas na parang gawa sa bakal. Mas nakakatakot pa. Naging itim ito na parang braso ng isang mabangis na hayop. Ang mga mata ni Lizuan ay mas tumalas pa kaysa dati. Sa mga sandaling ito, ang imahe ng isang mayamang playboy ay nawala na. Pinalitan ito ng isang nakakatakot na halimaw na lumabas mula sa impyerno. Isang bahagyang ganting atake lang. Si Jiang Hao ay tumilapon na. Bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi pa roon natapos. Sobrang lakas ng puwersa nito kaya parang saranggolang naputol ang PC. Lumipad siya paatras ng 40 hanggang 50 metro bago huminto. Isang mukha ng matinding takot ang nasa kanya. Hindi niya inaasahan na si Lizuan ay mayroon ding legendary level na creature. Unti-unting nawala ang alikabok. Inilantad si Lizuan na parang isang Diyos ng digmaan. Nakatayo ng mayabang.
Ang buong katawan niya ay nababalot ng isang astig na bakal na armor. Puno ng bagsik ang mga mata niyang nakatingin sa traidor na ito. Para siyang isang Diyos ng digmaan na nakatayo sa gitna ng langit at lupa. Bawat hakbang niya papalapit kay Jiang Hao ay nagdulot dito ng matinding takot. Nang makitang hindi niya kaya, si Jiang Hao ay mabilis na parang hangin. 3 paa at 4 na kamay. Kinagat ang ngipin at tumakbo papalayo. Ngunit paano siya madaling pakakawalan ni Li Zuan matapos ang lahat ng ginawa niya? Hindi ganoon kadali ang pagtakas. Ipinwersa niya ang buong katawan na parang isang bulalakaw at hinabol ito. Ang pinaka-nahirapan pa rin ay ang ating bida, si Zhou Wen. Sa kasalukuyan, si Zhou Wen ay mortal pa lang. Samantalang ang dalawang iyon ay may legendary level na mga pet na. Ang masaklap pa, napagtanto ni Zhou Wen na ang direksyong tinakbuhan ng dalawa ay papunta sa kinaroroonan ng skeleton boss. Kaya napasigaw na lang sa isip si Zhou Wen at hinabol sila para pigilan. Ngunit sa huli, hindi niya sila naabutan. Naiinis dahil nawala niya ang dalawa. At nandyan pa ang tandang blonde na ito. Talagang matibay pa sa linta. Ayaw pang mamatay. Pagkagising ng tanga, sinisi niya si Zhou Wen. Bakit hindi mo hinabol si Li Zuan? Nakatunganga ka pa riyan. Walang ganang sinabi ni Zhou Wen. Parang awa mo na. Kung kaya mo, ikaw ang mauna. Nainis ito at minura siya. Duwag ka talaga. Peste. Pinahirapan mo pa si Kuya Zuan sa pag-aalaga sa isang duwag na pabigat na tulad mo. Kahit anong sabihin ng tanga, si Zhou Wen lang ang nakakaalam na hindi siya duwag. Ang paghabol ay walang maitutulong. Kahit pumunta siya roon, hindi niya matutulungan si Li Zuan. Sa kasalukuyan, sina Li Zuan at Jiang Hao ay parehong may malalakas na legendary level creatures. Samantalang siya, wala, hindi pa kasama ang pinaka-nakakatakot na naghihintay sa kanila sa unahan. Kung makaharap nila ang skeleton boss, kahit may legendary creatures pa silang dalawa, tiyak na mamamatay sila. Sa ngayon, ang pagpunta niya roon ay hindi sapat para ipanglaman siya nito. Dahil kritikal ang sitwasyon, ang tanging paraan na makakatulong siya kay Li Zuan ngayon ay ang hanapin sa laro ang paraan para harapin ang nakakatakot na boss na iyon. Hindi nagtagal, natagpuan ng maliit na Zhou Wen sa laro ang boss. Ngunit ngayon, mas kaunti na ang mga tauhan nito. Gaya ng dati. Nang makita nito ang tagalabas na pumasok, hindi na ito nagsalita pa at agad sumugod sakay ng kabayo papunta kay Zhou Wen. Base sa instinct, kapag nahaharap sa ganitong klase ng umaapaw na opensa, ang natural na reaksyon ni Zhou Wen ay umatras. Ngunit pinigilan siya ng kanyang isip. Alam ng binatilyo na hindi siya dapat umatras. Ang pagtakas ay tiyak na kamatayan dahil kapag umatake na ito, hindi niya ito maiiwasan. Tama nga ang hinala ni Zhou Wen. Nang makalapit na ito sa kanya, agad nitong ginamit ang atake. Hawak ang sibat, sumaksak pababa na kasing bilis ng kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, nasayang ang atake niya. Ang mga kabiguan sa mga nakaraang beses ay hindi nasayang. Sa pagkakataong ito, si Zhou Wen ay aktibong gamulong para umiwas papunta sa ilalim ng kabayo nito. Nagalit ito nang ang tagalabas na ito ay naglakas loob na lokohin siya. Muli itong umatake pababa, ngunit sumablay. Iwinasiwas nito ang sandata paalang. Ngunit muli itong naiwasan ni Zhou Wen ng buong liksi. Salamat sa karanasan mula sa mga pagkakataong ginawa siyang barbecue noon. Ngayon ay maliksi nang nakakaiwas si Zhou Wen sa mga saksak nito. Kahit anong anggulo pa ang gamitin nito, nakakagawa siya ng kaukulang kilos para harapin ito. Nang makitang ang batang ito ay matagal nang nakikipaglaro sa kanya, nagalit na ang boss at ginamit ang ultimate move, Purge the Intruder. Nang makita ang kilos nito, pinagpawisan ng husto ang binatilyo. Hindi ko inaasahan. Ganito kabilis ko nang makakaharap ang ultimate move. At tama nga, hindi lihis sa inaasahan. Muli na namang ginawang barbecue ang ating bida. Ipinako sa lupa, patay na patay. Hindi na pinahintulutan ng oras si Zhou Wen na mag-eksperimento pa. Kaya itinago na niya ang cellphone. Bahala na. Isang hakbang. Isang plano. Ngunit kung iisipin mabuti, kahit nabigo siya ngayon, malaki rin ang natutunan niya. Natuklasan ni Zhou Wen na kapag malapit sa kabayo, may ilang mga puntos siyang mapapakinabangan ang mga blind spot ng boss. Nang makuha ang clue, mabilis na tumakbo si Zhou Wen papunta sa lugar ng labanan ni Li Zuan at Jiang Hao. Naisip niya, basta magamit ko ng maayos ang blind spot na ito, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataong mabuhay. Hindi nagtagal, base sa direksyong tinahak nila kanina, nakita na ni Zhou Wen ang mga bakas ng matinding labanan. Mukhang hindi na sila kalayuan. Tama nga, ilang hakbang pa lang, natano na ni Zhou Wen sa malayo ang anino ng dalawang tao. Nang makalapit, nagulat siya nang mapagtanto na sina Li Zuan pala iyon at ang lalaking blonde. Si Jiang Hao naman ay hindi makita kung nasaan.
Nagalit si Li Zuan, o ang blonde, at tinanong si Jowen. Bakit ngayon ka lang dumating? Binaliwala siya ni Jowen at tinanong si Li Zuan. Okay ka lang ba? Madilim ang mukha ni Li Zuan. Sa totoo lang, hindi maganda ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin si Jowen sa direksyong tinitingnan ni Li Zuan. Halos lumundag ang puso niya sa takot nang mapagtanto na ang pinakakinatatakutan niya ay dumating na. Isang mataas na skeleton boss. Nakasakay sa kabayong pandigma, hawak ang isang matulis at mahabang sibat na parang tulay ng San Juanico. At saka, ang aura nito ay talagang nakakapanghina. Naglalabas ito ng nakakatakot na asul na apoy. Napanganga sa gulat ang binatilyo. Hindi niya inaasahan. Ito pala ang tunay na anyo ng Skeleton Knight sa realidad. Biro ba to? Sobrang iba kumpara sa cute na boss sa laro. Tingnan mo nga, may pagkakahawig ba sila? Para silang isang original at isang Shopee item. Sunod-sunod ang pagkagulat. Ang Jiang Hao na hindi makita kanina. Pala ay nakatago sa likod ng boss. Ang nakakagulat, hindi siya nito inaatake. Maraming tanong ang nabuo sa isip ni Jowen. At nang pagmasdan niyang mabuti, nakumpirma ni Jowen. Siguradong dahil iyon sa armor niya. Pagkaisip niya noon, naisip niyang baka ang armor na iyon ay isa na namang legendary level creature. Ang dukhang si Jowen ay nawalan na ng gana sa buhay. Nakakainggit talaga. Iba talaga ang buhay ng mayaman. Lumingon siya para asarin si Li Zuan. Mukhang gusto ka talagang patayin ng kuya mo. Ha, ang laki rin ng ginastos niya para rito. Ang mga MANLOLOKOB ay dapat purgahin. Ito ang boses mula sa boss. Malalim at malamig ang boses nito na nagpatayo ng balahibo. Hindi na binigyan ng oras ang dalawa para mag-usap dahil sumugod na ito sakay ng kabayo. Nang makitang delikado ang sitwasyon, tinulak ni Li Zuan si Jowen. Umatras ka, siya naman ang humarap. Ginamit ang skill para lumikha ng isang matibay na kalasag para salagin ang malakas na atake ng boss. Ngunit ang hindi inaasahan ni Li Zuan. Ang lakas ng atake ng kalaban ay hindi biro. Mabilis itong hindi nakayanan at nabasag. Ang puwersa ng pagbangga ay napakalakas. Lumikha ng isang shockwave na sumira sa lahat sa paligid. Nagliparan ang mga bato at buhangin. At malakas ang hangin. Ang lalaking blonde na mahina ang lakas ay agad tinangay na parang saranggolang naputol ang PC. Si Jowen naman ay hirap lang na sumalag. Talagang hindi pa niya kayang alagaan ang sarili niya. Kaya napatingin na lang siya habang tumitilapon ang lalaking blonde sa malayo. Gayunpaman, hindi pa patay ang pabigat. Sa mukha lang siya ng sandamakmak na dugo. Pwede na siyang tawaging hari ng tibay. Kahit malubha ang tama, may konsensya pa rin siya. Okay lang ako, Jowen. Tulungan mo si Kuya Zuan. Samantala, kahit nabasag ang kalasag, dahil dito ay nabawasan ang lakas ng atake. Matagumpay na nasangga ni Li Zuan ang atake kanina. Ang pakikipaglaban sa boss ay sapat nang magdulot ng sakit ng ulo. Tapos, saan pa kaya nanggaling ang isang ulo ng masamang ahas na sumugod para kagatin si Li Zuan? Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng binatilyo. Agad siyang lumikha ng kalasag para salagin ito. Kanina, palabiro pa si Li Zuan. Ngayon, pagod na. Malalim ang boses niyang nagsabi. Mukhang hindi ka rin naman walang ginagawa. Ha, pala. Ang umatake ng patago ay walang iba kundi ang traidor na si Jiang Hao. Masasabi lang na sukdulan ng kawalang hiyaan ng taong ito. Habang abala si Li Zuan sa boss, sinamantala niya ang pagkakataon para umatake ng patago. Hindi siya nahiya sa ginawa niya. Bagkos ay tuwang-tuwa pa. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakalaban. Li Zuan, ngayong dalawa ang kalaban mo. Pagkasabi nito, sumugod siya kasama ang boss para galpihin si Li Zuan. Kailangan niyang harapin ang sobrang lakas na boss habang kailangan ding harapin si Jiang Hao. Kaya agad nalagay sa alanganin si Li Zuan. Si Jowen na nanunood sa gilid ay hindi mapakali nang makita ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Li Zuan. Gumawa ng isang mapangahas na desisyon si Jowen. Sumigaw siya kay Li Zuan. Ako ang haharap sa boss. Gaano katagal mo kailangan para talunin si Jiang Hao? Si Li Zuan na nahihirapan sa laban ng dalawa kontra isa ay nagtiimbagang. Kailangan ko ng 2 minuto. Kahit nasa alanganin si Li Zuan. Kumpiyansa pa rin siya. Sumigaw siya. 2 minuto. Sobra pa. Kumpiyansa siyang kaya niyang talunin ang traidor sa loob ng 2 minuto. Si Jiang Hao na nasa gilid ay narinig ang usapan ng dalawa at natawa. Isang mortal level. Gustong lumaban sa Skeleton Knight. Talagang naghahanap ng kamatayan. Determinado na si Jowen. Hinubad niya ang kanyang jacket. Handang makipagpatayan sa boss na ito. Sinabi niya kay Li Zuan. Bibigyan kita ng 2 minuto. Pagkasabi nito, mabilis siyang sumugod sa labanan.
Sinusubukang agawin ang atensyon ng boss. Mabilis na nakalapit si Jowen sa boss. Nangaasar pa ang binatilyo. Gumawa siya ng kilos na nangiinis sa Skeleton Knight, na para bang sinasabing, dito ka, maraming dugo. Ang kilos na ito ay matagumpay na nakaagaw ng galit nito. Agad nitong inilipat ang target kay Jowen. Kung hindi niya mapapatay ang batang ito, hindi siya magpapagupit. Mabangis ang mukha nito. Sumugod sakay ng kabayo. Handang saksakin si Jowen ng ilang dosenang beses para malaman nito kung ano ang pista. Kung ano ang respeto. Dahil may karanasan na siya sa pakikipaglaban dito sa laro. Nang harapin ang unang atake, yumuko si Jowen at naiwasan ng isang saksak nito. Naramdaman niyang medyo katulad ng nasa laro ang kilos nito kaya medyo kumpiyansa na siya. Ngunit hindi nagtagal ang ngiti niya. Nagbago ang atake nito. Hindi na sibat ang ginamit, kundi pinatapak ang kabayo pababa. Napabulong ang binatilyo. Swerte, muntik nang mabasag ang mga itlog ko. Kung hindi mabilis na nakaiwas si Jowen sa ataking iyon. Ang kanyang kayamanan, ngayon ay kasing durog na ng lupa kung saan ito tumapak. Ito na siguro ang red hair sa alamat. Sunod-sunod itong tumapak, na nagpabiyak sa lupa. Ang boss naman na nasa itaas ay hindi rin nagpapahinga. Sunod-sunod ang saksak ng sibat. Kaya si Jowen ay takbo dito. Iwas doon. Agad niyang napansin na ang atake ng boss sa totoong buhay ay mas maliksi kaysa sa laro. Nang makitang hindi siya matamaan-tamaan, nag-ipon ito ng lakas at humataw ng isang napakalakas na sibat paalang. Kapag tinamaan nito, tiyak na diretso sa lemay. Buti na lang at mautak ang binatilyo. Yumuko siya ng husto at dumausdos papunta sa ilalim ng tiyan ng kabayo. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa tiyan ng kabayo. Akala niya, ang tagumpay na ito ay kahit papaano ay magdudulot ng kaunting hirap dito. Ngunit hindi, ang tao at ang kabayo ay hindi natinag na parang bundok. Walang kahit anong pinsala, ang suntok ni Jowen dito ay hindi sapat para kamutin ito. Para lang siyang kagat ng lamok sa bakal. Nang makita niyang nasayang ang lakas niya sa isang suntok na pinaghirapan niya. Habang parang wala lang dito, napatanong si Jowen, talaga bang walang kahinaan ang isang ito? Ang hari ng tibay na samuka na ng sandamakmak na dugo kanina ay sa wakas nagising na. Natakot siya nang makita niyang si Jowen, na walang kasamang companion pet, ay kayang pigilan ng Skeleton Knight. Si Jiang Hao na nakikipaglaban kay Li Zuan ay tulala rin. Paano nangyari ito? Imposible. Si Li Zuan naman ay ngumisi ng malamig. Nakikipaglaban sa akin tapos maglalakas loob ka pang lumingon sa iba. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Agad niyang ginamit ang buong lakas at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok na tumama sa mukha ng traidor na ito. Isang suntok na parang bagyo. Ang lakas ay talagang nakakatakot. Agad tumilapon si Jiang Hao na parang isang basag na sako ng bigas. Hirap niyang nabalance ang sarili. Galit na sumigaw siya kay Li Zuan. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Ikaw ba o ang walang kwentang si Jowen na lumalaban sa Skeleton Knight? Tulad ng inaasahan niya, si Li Zuan na parang Diyos ng digmaan ay sumugod para bugbugin siya. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan. Walang tigil na parang alon sa dagat. Hindi na niya kailangang lumaban ng 2 kontra 1. Ang agwat ng lakas nila ay kitang-kita agad. Agad na kontrolado ni Li Zuan ang laban. Ang kalaban naman ay para lang siyang isang punching bag na gumagalaw. Ang susunod na target ay ang armor na iyon. Basta masira niya iyon, mas magiging madali ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Pinakawalan ni Li Zuan ang pinakamalakas niyang atake. Tumama sa dibdib ni Jiang Hao. Kung nasaan ang kakaibang armor. Ang ataking iyon ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kalaban. Ang mas mahalaga, ang armor ay hindi na rin nakayanan ng atake at nabasag. Nang maramdamang hindi maganda ang sitwasyon, ipinatawag ni Jiang Hao ang Tyrant Behemoth Snake. Nagulat at nang-asar si Li Zuan. Pinalabas mo na pala ang tunay na anyo ng Tyrant Behemoth. Ha, kumpiyansang minamaliit ni Li Zuan ang halimaw na ito. Hindi ako kayang atalin niyan ng ilang segundo. Ngunit nagkamali si Li Zuan. Ang target nito ay hindi siya, kundi si Jowen. Kumpiyansa si Jiang Hao na kahit ilang segundo lang iyon. Sapat na para makalapit siya at patayin ang walang kwentang si Jowen. Mabilis siyang nakalapit sa likod ni Jowen. Handang humataw ng isang patalim. Hindi pa kasama ang nasa harap ni Jowen ngayon ang atake ng sobrang lakas na boss na paparating. Masasabing ang sitwasyon ngayon ay parang nakabitin sa isang hibla ng buhok. Nag-alala si Li Zuan. Alam niyang nagkamali siya ng tansya ngayon. Ngunit sa kasalukuyan, wala siyang magawa. Sa isang iglap, hindi rin siya makawala para tumulong. Ngunit sino ang mag-aakala, sa gitna ng napakahirap na sitwasyon? Si Jowen ay parang isang mananayaw na kayang umikot-ikot para maiwasan ang parehong atakeng paparating.
Hindi lang iyon, si Jowen ay may sobrang talas na combat sense. Parang isang matandang lobo. Nang maamoy niya ang pagkakataon, agad siyang gumanti. Sobrang biglaan kaya paano makaka-react si Jiang Hao. Napasigaw na lang siya habang tinatanggap ang suntok ni Jowen. Biglang natakot siya nang mapagtanto na sobrang lakas din ng ataking ito. Hindi makapaniwala na ang Jowen na ito ay may companion pet din pala. Sa pagkakataong ito, ang natitirang sapin ng armor sa katawan ni Jiang Hao ay tuluyan ng naduraj. Agad, ang mga mata ng Skeleton Knight ay nagliwanag ng mas nakakatakot kaysa dati. Hanggang sa mamatay si Jiang Hao. Hindi niya inaasahan na ang alas niya rin pala ang papatay sa kanya. Dahil basag na ang armor niya, hindi na siya pinabayaan ng boss. Agad siyang naging target ng atake. Tinamaan siya ng isang sibat sa puso. Diretso sa lemay. Nang maramdamang namatay ang amo. Ang Tyrant Behemoth Snake ay umungol ng malakas at nagwala. Ang armor naman ay nabasag sa maraming piraso. Mula roon ay lumabas ang berdeng usok na bumuo ng isang butiki. Pala, iyon ang tunay na anyo ng pangalawang legendary level pet na mayroon si Jiang Hao. Tulala pa ito, hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Nang tapakan na ito hanggang sa Maduraj. Walang iba kundi si Li Zuan na nakawala na sa pagkakagapos. Tiningnan niya ang kalunos-lunos na bangkay ng traidor. Masasabi lang na, ginusto mo iyan. Wala kang ibang masisisi. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang big boss na nagpapakita ng galit. Naghihintay sa dalawa na harapin. Naging seryoso ang dalawa dahil ngayon. Nagalit na nila ng husto ang halimaw na iyon. Nakita lang na parang nabaliw ito. Pumasok sa berserk state, at nagpakawala ng mga atake na parang ulan. Galit na galit, hindi makayanin. Ang atake ng kalaban ngayon ay sobrang bilis. Napansin ni Jowen na halos hindi na siya makaiwas. Nagtiimbagang na lang siya para salagin ito. Akala niya, katapusan na niya ngayon. Ngunit sakto namang dumating si Li Zuan. Tumayo sa harap ni Jowen para salagin ang ataking ito. Ang lakas nito ay biglang tumaas sa nakakatakot na antas. Isang salag lang. Ang armor sa braso ni Li Zuan ay puno na ng mga bitak. Na parang pwedeng mabasag anumang oras. Naintindihan ni Jowen ang kritikal na sitwasyon. Ang armor ni Li Zuan ay malapit ng masira. Hindi na ito tatagal pa. Sa kabilang banda, ang boss ay patuloy pa rin sa pag-atake. Walang tigil. Walang senyales na hihina ito. Sinabi ni Li Zuan na siya na ang pipigil dito. Sinabihan niya si Jowen na humanap ng tamang pagkakataon para tapusin ito. Ang pakikipaglaban dito habang nasa galit na estado ay talagang mahirap. Nang makitang nag-aalangan si Jowen, nainis si Li Zuan at sumigaw. Kung hindi ka pa bibilis, mamamatay tayo ngayon. Kuya, pasensya na. Hindi ko na kaya. Puno ng pawis ang noo. Nagmamakaawa kay Jowen na bilisin na. Nang makitang may lakas pa itong magsalita ng ganito. Alam niyang kaya pa nito. Kaya napanatag si Jowen at sumugod na para lumaban. Ang kanyang braso ay naging parang apoy. Naglalabas ng nakakapasing init. Nagbabalak siyang magpakawala ng isang napakalakas na suntok sa boss. Isang kamao ang pinakawalan. Isang apoy na parang rumaragas ang bundok at dagat ang bomb alot at lumamon sa halimaw sa loob. Ito na ang pinakamalakas na atake ni Jowen. Lumikha ito ng isang pagsabog na nagpatalsik sa lahat ng bagay sa paligid. Ang alikabok naman ay umangat. Walang makita. Akala niya, kapag tinamaan nito ng buo, kahit papaano ay kalahati na lang ng buhay nito ang matitira. Ngunit lintik, nang mawala ang alikabok, ang boss ay nakatayo roon. Hindi gumagalaw. Buong buo ang katawan. Walang kahit isang gallows. Talagang parang kalabaw sa tibay. Naging tensyonado ang mukha ng binatilyo. Hindi niya inaasahan na wala itong epekto dito. Muling sumugod ang boss. Humataw ng isang napakalakas na atake pababa. Muli na namang muntik nang hindi makaiwas si Jowen. Ngunit ang pagkakataong nawalan ito ng lakas at nagpakita ng kahinaan bago pa makadepensa, tumalon ang binatilyo sa ere at nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa katawan nito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagpatalsik kay Jowen paatros. Ngunit nang mawala ang alikabok, ganun pa rin. Lumitaw ang halimaw na perpekto. Walang kahit isang gasgas. Napailing na lang sa kawalan ng pag-asa si Li Zuan na nasa gilid. Gayunpaman, parang may napagtanto si Jowen. Napansin niya ang salitang sugat. Nang ipaalala ito ni Jowen. Kahit si Li Zuan na nawawalan na ng pag-asa ay napagtanto rin ang problema. Iyon ang bitak sa ulo nito na hindi pa gumagaling. Dalawang magagaling na isip ang nagtagpo. Agad silang nag-coordinate. Si Li Zuan ang nagsilbing tuntungan. Ginamit ang lakas para itulak si Jowen pataas. Hindi nagatubili si Jowen. Ginamit ang puwersa at tulak na iyon para lumipad na parang bala papunta sa ulo ng boss. Para bigyan pa ng pagkakataon si Jowen.
Si Lizuan ay aktibong sumugod para atakihin ng direkta ang kabayo para ma-distract ito. Ang armor sa katawan niya ay umabot na sa limitasyon. Nabasag ito ng tuluyan, ngunit walang pakialam si Lizuan. Bagkus ay sumigaw pa siya. Nagpapahiwatig. Ngayon na. Agad. Nang makita ang tamang pagkakataon. Tumalon ng mataas si Jowen. Hindi niya binaygo ang inaasahan ng kanyang kasama. Nakita lang na pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok. Ang buong katawan niya ay dumausdos na parang hangin. Ang kamao niya ay kasing lakas ng isang sumasabog na bulalakaw. Ang target niya ngayon ay hindi ang katawan, kundi ang ulo ng boss.